Hi, good evening everyone. Our topic in devotions for tonight is from the book of Matthew chapter 2 verse 10 to 11. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold, and frankincense and myrrh. So sabi doon sa Tagalog, labis silang nagalak na makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, mga kamangyan at mira. So, sila po yung mga Gentiles na during that time, sila yung parang hiwalay sila sa Diyos. Yung mga nag-aalay yung mga wise men na nanggaling sa East. So, Gentiles na galing sa East or silangan. At mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. So, hindi sila Hudyo, pero meron silang knowledge na ipapanganak ng Messiah who is the King of the Jews. Meron silang kaunawaan yung prophecy ni Daniel. Kasi si Daniel nag-prophesy siya sa Babylon. Or yung Iraq ngayon na nasa east ng Israel ay galing, so yung mga wise men na nakandog ng ginto, kamangyan at mira ay pwedeng sila ay may mga kumbaga history. So, yung Garden of Eden, dun sila nag-worship kay Lord. So, nung nagkasala si Eva at Adan at pinalayas sa Eden, kasi pinabantayan sila. Sa ngayon, naging tabernacle ng panahon ni Moses. So, hindi ba nila kasi yung pintuan dapat nakaharap sa east. Doon, sa house na yun, doon yung nagsimbolo ng bawat yung ginagawa nilang yung pamilya ni Adan. Doon nagsasakripisyo yung pamilya ni Adan na naniniwala sila ng ang provision ng Lord ay kayang mag-sacrifice at ang mga tao ay mababalik sa piling ng Diyos. Yung tabernacle, naging templo, naging entrance ng templo ay sinisimbolo ng Messiah. Na yung Messiah isang sakripisyo at muli tayong pakakapasok sa templo or sa presensya ng Panginoong Diyos. So, nakaharap yun sa east. Kaya, kapag makikita nyo, yun yung napalayo sa Diyos, may movement na from west to east
hanggang sa mapakalayo-layo na papunta sa silangan at para mapalapit ulit sa Diyos. So, nung sinulat ni yung Matthew na ito, ni-emphasize dito na yung mga hintel at hindi kabilang sa people of God ay nanunumbalik sa Diyos. Meron panunumbalik na malayo sa Diyos ay napapalapit sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya yung devotion natin ay para ito sa mga taong gustong lumapit at bumalik sa Diyos. Kaya ito na yung panahon na pwede tayong lumapit sa Panginoon, na kung gusto natin manumbalik sa Panginoon, na kailangan ito ng mga tao para makabalik sila sa ating Panginoon. So, malayang-malaya sa Diyos at sinusundan nila yung star. At yung star yung nakapapasaya prophecy sa Old Testament na merong between na yung pagbawat mensahe, sinusundan nila yung stars na yan para makita nila yung totoong sign. So, yung nakikita sila ng sign, sinundan nila yan dahil dun sa pagsilang ng anak ng Panginoon na ipinanganak sa womb, galing sa womb ni Mary at nabuhay pa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, sana po ay mapalapit tayo lagi sa Panginoon at lalo na yung mga napalayo na tuluyan manumbalik sa Panginoon. So, Merry Christmas everyone. God bless and stay safe.